Isang magandang umaga sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hello sa inyong lahat, mga ka-Gigi! Isang napakagandang umaga, isang panibagong araw. Thank you, Lord! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat, mga ka-Gigi? Sana okay kayong lahat. Sana walang nasalanta ng bagyo dyan sa atin. Dito sa Finland ngayon, sobrang ganda ng weather for today's video. Kaya tayo ay lalabas. Siyempre, kailangan ko kayong ipasyal para makita nyo kung gaano kaganda tong Finland. Kung makikita nyo, ito ang ating view. Yan, mga ka-Gigi. So, naglalakad tayo ngayon papunta sa train station. So, ngayon, saan nga ba tayo pupunta? Saan ba tayo gagala? Naglalakad na lang ako papuntang train station kasi para ma-exercise ako kasi malapit lang naman. Tapos, meron tayo imi-meet. Yan. Meron tayo imi-meet doon si Ate Marites. Kasama natin siya pupunta. Papasyal ngayon. Kaya samahan nyo kami ngayong araw na ito, mga ka-Gigi. Tapos mga ka-Gigi, ito ang ating outfit check. Pak! Talaga nga naman si Azel. Outfit of the day, all black, mga ka-Gigi. Pasensya na kayo. Wala akong ibang sandals. Yan. Yung ibang sandals ko, hindi naman siya pang walking. Ito talaga, mga ka-Gigi, pang walking siya. Kung makikita nyo, para siyang platform sandals. Tapos ito, mga ka-Gigi, naka-black lang ako na dress. Siyempre, backless, mga ka-Gigi. Nakakatawa kasi meron nag-comment na bakit puro ganyan sinusuot mo? Bakit puro daring sinusuot mo? Are you looking for someone? Itong mga gantong tao, bakit bawal ba ako magsuot ng mga ganon? Siyempre mga ka-Gigi, sa mga previous vlogs, pang tulog ko yun. Siyempre mag-explain na naman ako kahit di naman dapat mag-explain daw. Siyempre, sabi nga sa akin ng bestie ko, si Betania, hindi mo kailangan mag-explain sa lahat ng tao kung bakit mo yun ginawa, kung bakit ganyan, bakit ganon. Pero siyempre, dahil love ko kayong lahat mga ka-Gigi, explain ko kung bakit puro ganon yung suot ko, backless, sleeveless, alam nyo yun, kita yung skin. Kasi mga ka-Gigi, summer ngayon dito. Siyempre, anong gusto nyo? Mag-ano ko, turtleneck, mag-long sleeves ako. Ang init. Mga ka-Gigi ngayon, basa na yung kilikili ko. Mga ka-Gigi, real talk, basa yung kilikili ko dahil ang init. Maglalakad ako lalo na papunta doon, pero nag-stop muna ako para syempre ipakita sa inyo ang aking outfit check. Ito lang ang aking outfit. Yan, plain black dress. Tapos, ito lang yung bag ko, mga ka-Gigi. Tapos, medyo malaki siya. Tapos, ito nga yung sandals ko lang. Tapos, sunglasses. Tapos, ponytail lang ako, mga ka-Gigi. Yan. Tapos, kung makikita nyo yung sandals ko, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung platform sandals, mga ka-Gigi. Kala nyo lang, hindi siya comfy. Pero, sobrang comfy niya. As in, comfy siya, mga ka-Gigi. Hindi siya masakit sa paa. Tapos, pwede siya ipanglakad. Parang rubber shoes din, pero sandal siya. Kasi, kunwari, di ba, pag naka-rubber shoes, sobrang init. Kaya, nag-sandals na lang ako, mga ka-Gigi. Para, ayan, lalo na, tumirik pa yung araw. So, ito ang ating OOTD. Dami na naman daldal. So, yun na nga, mga ka-Gigi, no? May nag-comment nga noon na kesyo, bakit daw ako nagsusuot ng ganon? Siyempre, ang init dito ngayon at wala akong nakikitang masama kung ano man yung isuot ko. Kung saan ako komportable, mga ka-Gigi. Sana naman doon sa mga taong mga nagsasabi ng mga ganon na parang minamasama nila. Ay, ayan na, may tumatawag sa akin, mga ka-Gigi. Wait. Hello? Naglalakad na, malapit na. Nilakad ko lang, di na ako nag-bus. Doon na ako. Malapit na ako doon. Doon tayo magkita, ha? Ate, ha? Sige, bye-bye. Ayan, mga ka-Gigi, si Ate Marites, tumawag na siya. Hinahanap niya na ako. Sabi ko, naglakad lang ako. Kasi malapit lang naman, mga ka-Gigi. Pero ang ending nga, napawisan tayo. Baskil ang aabutin natin. Yan. So, ayun nga, sa sinasabi ko, kung saan ako komportable, yun yung susuotin ko, mga ka-Gigi. Hindi ako nagpapasexy, hindi ako nagpapadaring, hindi ako naghanap ng iba. Pero kasalanan ko ba yun, mga ka-Gigi? Kung meron lumapit sa akin, meron magkagusto sa akin, hindi ko na yun kasalanan.
Anyway, di na ako mag-explain. Tara na mga ka-Gigi, punta na tayo doon sa train station. Kitain na natin si Ate Marites. Pupunta tayo ng city. Pupunta tayo Helsinki kasi nasa Vanta tayo ngayon. Ang Vanta ay mga 30 minutes away from the city center or center mga ka-Gigi. Kasi yung center ng Finland ay yung Helsinki. Na si Ate Marites mga ka-Gigi, oh. Nag-iintay na. Tinanong pa ako kung ano suot ko. Sabi ko long dress pero nakapant siya. Bakit sinabi mo? Tinanong mo pa ako kung ano susuotin ko. Wala ako sa mood mag-dress eh. Bakit? Eh, wala. Ay, hi ka muna sa mga ka-Gigi. Hello. Hi mga ka-Gigi. Nahiya si Ate Marites. Wow! Ganda naman. Ganda dyan. So mga ka-Gigi, nandito na kami sa Esplanade. Esplanade, punta tayo dun sa may... Ayun o ate, parang meron dun mga... Tori. Oo. Tori or... Ano ba yung Tori? Street shop. Street shop mga ka-Gigi. Super init ngayon. Anong weather ngayon? Siguro 24 degrees or more than.
malas ni President. Sino ba President natin ngayon? Si Stub. Stop. Stop. Stub pala. Stub ang puto. Stub. Bakit mo ako inano? Si Stub naman, di ba? Stop. Stop ka mo. Ay. Iba yung stop sa stop. Stub pala, Stub mga ka-Gigi. Sorry, wrong pronunciation. Oo, Stub. Saksak. Kasi racist yun. Hop on, hop off. Tsaka dyan na rin yung boat pass woman Lina, di ba? Doon sa kabila. Oo. Doon yung mga sinasabi niya, ano, di ba? Mikael. Yung auto. Doon yun eh. Oo, Alasi Pool. Oo. Ego. Nag-ride ulit. Stop agad. Bilis naman. Yun o. Ano? Yun. Strawberries, may. Ito naman, ito talaga. Ito mga ka-Gigi mushroom. Ang ganda nung ano. Ang ganda ng strawberry kamo. Ha? Ganda rin yung raspberry nila. Ang ganda nga eh. Tsaka itong ano. Cherries, blueberry, peach. Ay! Tama, di ba? Peach. Ito plum, no? Wow! Oo. Pero alam mo kalaban mo dito, birdie. Oo, bird. Pag kumain ka dito mga ka-Gigi, ang kalaban mo birdie. Nag-ano. Phone ko ba? Hi mga ka-Gigi yan. So, if voice over ko na lang tong part na to, kausap ko dito yung electricity company dahil ako ay naputulan ng kuryente. Gulong-gulo rin ako mga ka-Gigi at gulat na gulat dahil hindi ko akalain na mangyayari sa akin to, na mapuputulan ako ng kuryente. Akala ko pa nga nung una brown out pero hindi naman nagba-brown out dito sa Finland. Tinanong ko kung bakit ako naputulan at yun sinabi nila na meron akong nakaligtaan na bayaran nung March. Tapos hanggang sa lumaki ng lumaki, reconnection fee, service fee. Grabe mga ka-Gigi, ang laki ng kailangan bayaran kaya sobrang stress na stress ako dito. Ay nako, hindi ko alam kung ano gagawin ko pero wala tayong magagawa kung hindi kailangan bayaran. Kasi kung hindi ko mababayaran yun, hindi ako magkakaroon ng kuryente. Kaya yan mga ka-Gigi, ina-explain sa akin mabuti kung ano yung dapat ko gawin. Kailangan ko agad mabayaran para i-reconnect nila yung pinaka-kuryente. So yun mga ka-Gigi, in-explain ko lang sa inyo. At syempre kailangan ko mag-stop dyan habang namamasyal kami ni Ate Marites kasi kailangan kong kausapin dahil importante yan. Dahil hindi ko akalain na mapuputulan ako ng kuryente.
Oo. Yan yung papuntang Sweden. Mga Gigi. Pag, Ayun ba? Yung Silya Line? oo. Oo nga. Tapos yun, restaurant yung bahay na yun doon, oh. Pag pumunta ka sa island na yun. Fine dine restaurant. Tapos yung brown na yun, ano yan ate yun, no? Church yan, di ba? Brown and green. Lutheran Church. Lutheran, no? Kasi ano naman sila dito, eh, no? Pero sarado yan, kahit pumunta ka dyan. Pumunta kami doon. Noon, hindi kami nakapasok sa loob. Hindi Sa labas na. ka lang pwede pumunta. Kaya nga. Gusto ni tatay pumasok eh, wala. Inikot na natin. Pinasyal mo rin si tatay. Tapos marami mga nagtitinda ng mga kung anek-anek, mga ka-Gigi magnets, ref magnets, bags, hats, oo, souvenirs. Yan. Iba't ibang klase. Oo, bag, ayan no. No? Hat. Yung mga pang, ano, summer. Happy soaps. Sino kakain ng salmon soup? Sobra init. Kaya mga ka-Gigi, yung mga kainan, merong mga plastic. Ay, tsaka bubong. Kasi ang kalaban mo dito, ibon. Tsaka araw. Kakainin nila lahat ng Oo, tanyo. Ayun o, yung mga ibon. ano, saan tayo? Ang ganda, no? Sorry? Yung nadaanan natin kanina, gaganda din. Yeah, we'll probably do it. 5 per box. Puro berries naman tinda. No? Oo, halaman. Ayan, mga halaman, flowers. Mga ka-Gigi. Tapos dito nga yung ano, palace nung, yan ba? Palace ng president, mga ka-Gigi. Ang ganda ng flowers, ate, oh. Ito. No? Sabit sa, Ha? sabit sa, Oo, sa balcony. Sobra init. Moose dumplings. Moose dumplings. nakakain ka na ng moose meat? Dry siya masyado. Parang alam mo yun sa atin yung parang, ano, Ano? Yan, balik na tayo mga ka-Gigi doon. ang dami kong laman ng cart. Nagmamessage, ano. Ano ba yan? Red yan, di ba? Wala naman. Tara. So why? Dito na sa park. Dito? Para kakakuhanan. Oo. Esplanade Park. Ano, dyan nagtrabaho si Keng matagal na panahon sa Kapeli. Kapeli? Mm-mm. Okay. Maganda rin dyan. Oo, maganda dyan. Dito mga ka-Gigi, yung pagka midsummer, di ba? Dito sila nagkikita-kita. Tapos nagpa-party sila dyan, may umaakyat dyan, no? Sa ano, nagiging wild sila pag lasing na sila mga ka-Gigi. Ito naman yung Esplanade Park. Ito yung tawiran. Dito tayo tatawid. Yan na ate, go na, let's go. Go na, let's go. Let's go sa go. Bike. Meron rin ditong ano, ayan no, yung stage. Dito nagtrabaho si Keng mga ka-Gigi sa Kapeli. Restaurant yan. Kapeli, oo nga, Kapeli pa rin. No? Ayan no. Parang may banda mamayang gabi. Diyan siya nag-work. Ah, ito parang merong event. O nga, oh, waiting na sila. Charot lang. Ay, oh, ayan oh. Meron nga. Merong event, no? Ngayong gabi yan, maraming tao dito. Oo.
ice cream lang sila, ganyan. Dahil super init. Ang ganda ng mga flowers, oh. Ate, tignan mo. No? Ganyan, maganda lang to pag summer, mga ka-GG. Ano yan, pagdating ng September. Mga ka-GG dito, pwede mo ka lang maglatag sa damo ng mga, ano ba, parang mat, no? Tapos magpipiknik lang sila, gano'n, no? Picnic. Inom, kain, oo, tanyos. Pero ngayon, di ba masyado maraming tao? Masyadong malinis. Ano yun, choir? Parang Ito, ate. Oo, meron rin silang terrace, oh. Poviet. Diyan na lang tayo. Sige. Tsaka masarap po dyan. Kain kami ni Ate Marites ng lunch kasi hindi pa kami nagla-lunch mga ka-GG. Kaya nandito kami ngayon. Perfect time to para sa, kumbaga sa terrace. Open lahat ng terrace ngayon dahil nga syempre summer. Kaya yan, nag-order na kami. Ito yung Vietnamese ano to, cuisine mga ka-GG. Kumbaga, andito siya sa pinaka-center. Yan, kumain na rin kami dati dito. Super nagustuhan ko, kaya dinala ko si Ate Marites dito. Sabi ko, dito na lang kami kakain. So, nag-order kami. Syempre, mga ka-GG, rice. Rice is life. Yan, order namin ni Ate Marites rice. Fried rice, mga ka-GG. Kasi yun din yung order ko last time. Pero, meron sila dito sa usawan. Yan. Lime, tsaka chili. Tapos meron sila dito iba't ibang klaseng sausawan mga ka-GG. Masarap to ate, chili. Uwi kaya ako nito. Mas masarap yung chili oil ni Ate Marites dito. Ayan. Yun! Yummy! Tapos meron rin sila ditong garlic. Parang pickled garlic to, no? Pickled garlic mga ka-GG. Tsaka, meron rin silang, ano naman to, ganito rin yung kinakain ko sa onion naman to, pickled onion. Mga ka-GG, masarap gumawa sila ng mga ganito. Naglalaway na ako, gutom na ako. Tapos meron rin silang sriracha, kikuman, salt, pepper. Ikaw kung kunwari hindi mo nagustuhan, kung kunwari natatabangan ka, pwede mong dagdagan ng mga seasoning para maging perfect yung iyong food. Ganon mga ka-GG. Yan. Ang ganda ng weather ngayon. Sobrang mainit. Pero nasa lilim kami, medyo malamig. Pero ang doon, problema mga ka-GG, wala akong dalang kahit anong pang-top, pang-jacket. Di ako nagdala mga ka-GG. First time ever ko lumabas ng Finland na, ngayong year, na wala akong dalang jacket. Kasi mga ka-GG, ang init. Mainit talaga. Oo. Kaya, papanindigan natin to hanggang dulo. Tingnan natin kung mapapanindigan natin. Pero parang gusto ko kumuha ng kape, ate. Kuha kong kape, mga ka-GG. Wait lang ha. Bantayan nyo muna si Ate Matcha. Joke lang. Mating na yung food namin, mga ka-GG. Kumuha akong coffee. Ay, hindi pa to coffee. Gatas. Na may kape. Na may kunting kape, mga ka-GG. Yan. Ang laki ng serving nila mga ka-GG. Fried rice. Kita nyo? Tara. Yummy. Kain tayo mga ka-GG. Thank you Lord for this food. Siyempre, kukuha tayo ng mga condiments. Chili.
Kuha ba ako ng kape? Mamaya na. Oo, kain ka na. Gutom na. Kuha tayo ng chili. Kuha tayo ng pickled onion. Lalaway na ako mga ka-Gigi. Sarap, no? Tapos meron siyang fried garlic. First bite. Thank you, Lord. Kaya ang sarap, ate. Palasa din yun. Saka pwede mo yung ano, gawing salad sauce lang. Pag yung cucumber, Oo. ito. Tapos slice mo manilitis, tapos ilagay mo doon. Ah, dyan pwede. O, doon. Doon, no? Hindi pwede. Ate, yun ano mo sa ate? Yun ano mo sa ate? Bago ko mag-yosi kayo, mamaya. Mga ka-Gigi, hindi namin naubos kasi sobrang laki ng portion, no? Sobrang laki, mga ka-Gigi. Busog na ako. Nagbigay silang take away. Humingi akong take away. Si Ate Marites din, hindi niya naubos. Kasi mga ka-Gigi, pang dalawang tao ata yun. Ay, ba yan? Dalawang tao ata yun. Isang kain, dalawang kainan pa yan. Buti maganda yung take away, ano nila, box. Tapos, nabigay rin sila, humingi ako ng, tara! Pang dip. Para sa sauce. Ay mo. Ikaw na lang. Kasi ubos na yung ano ni Ate Marites eh. Hindi mo ko dinalan? Yun, nalimutan. Ay, hindi. Kailangan natin dito. Plastic, no? Chili. Ito mo yan, sayang na. Pag take out. Hindi. Ito rin. Ito rin mga ka-Gigi. Ang sarap nito eh. Halos naubos natin yung isang batal lah. Oo, pickled onion. Sabihin, baka nakikita nila ako sa loob. Grabe naman yun. Charot lang. Tinake niya lahat. Sa ating Sharon. Take away. Dito mga ka-Gigi, ikaw magliligpit ng pinagkainan mo. Kumbaga parang respeto mo yun sa mga nagtatrabaho yung nagtatrabaho dito mga ka-Gigi. Kunwari waiter, ganon. Parang tulong mo na lang sa kanila yun. Kumbaga parang hindi naman mahirap ligpit ng pinagkainan. Hindi naman ikaw maghuhugas. Umiinom akong kape. So mga ka-Gigi, ang gagawin natin, i-interviewin natin si Ate Marites. Surprise interview. Yan, para naman malaman natin yung kwento ni Ate Marites. So ate, gaano ka nakatagal dito sa Finland? Almost 18 years. Sa September, 18 years. 18 years mga ka-Gigi, grabe. So, 18 years, kamusta naman ang iyong buhay dito sa Finland? Kumbaga, nagustuhan mo ba dito? Syempre, hindi naman siya tatagal dito ng 18 years kung hindi niya nagustuhan, di ba? Pero paano ka naka-adjust sa buhay dito? Galing ka ba sa Pinas or may ibang bansa kang pinanggalingan? Galing ako na ibang lugar. Iba't ibang lugar bago ako nakarating dito. Oo. Kaya madali lang mag-adjust. Hindi siya nahirapan mag-adjust mga ka-Gigi kasi galing na siya sa iba't ibang bansa, no? Ano mga bansa? Like, kunwari, Singapore, Hong Kong, Jordan, thank you so much. Dubai. Kasama yung boss mo. Singapore, Hong Kong, Dubai, China. China. Grabe! Tapos Finland. Tapos nandito ka na. Pero ngayon, masasabi mo ba na kontento ka na ba sa buhay mo dito?
Kung dito mo na maisip mag-retire or uwi kang Pinas or From Pinas pag nag-retire ako. uwi pa rin ng Pinas mga ka-G. Siyempre iba pa rin sa atin. Pero Siyempre, Tas- nandito yung ano. sabi mo sa kanila kung ano work mo. Anong profession mo ate? As a sous chef in a hotel. Sous chef mga ka-Gigi. Sous chef siya. Sous chef siya sa hotel. Kung saan din ako nag-work. Yan, colleague kami ni Ate Marites. Yan, so, ilang years ka na chef? 14? 14? Yan, 14 years. Wow! 14 years mga ka-Gigi. So si Ate Marites meron na siyang position. Kumbaga yun nga, sous chef siya. Sa mga hindi nakakaalam ng sous chef, yan, meron na yun position, mataas na position na yun. Bago yung head chef, 'di ba? Head chef, sous chef, head chef, yan. Kung meron man kayong tanong kay Ate Marites kung ano yung gusto mo malaman, mag-comment kayo sa baba. Ate Marites, ikaw ba ay ano-ano mga yun, status ng puso mo ngayon? Wala, sarili ko muna. Ang status ng puso ni Ate Marites ay self-love. Mamahalin mo na yung sarili, mga ka-Gigi. Napaka-importante nun. Napaka-importante nun. Lalo na, syempre, kailangan muna natin mahalin yung sarili natin bago tayo makakapagmahal ng iba. So, ngayon, yun ang status ng puso ni Ate Marites. Kaya tahimik ang buhay. Tahimik ka. Mas maganda yung tahimik kaysa sakit ng ulo. Tsaka stress, no? Kahit pa paano, nagbabanding kami, na lumalabas kami pag merong time. Tapos, kunwari kapag sabay kami ng day off or basta, pagka meron kaming free time mga ka-Gigi, nag-aano talaga kami ni Ate Marites, lumalabas kami. So, yun mga ka-Gigi, yun ang ating interview. Tingin ko kinakabahan si Ate Marites. Ay, sumagot ng ang hina pa Ano nung sanay sa ganito eh. hindi siya sanay. Mahihain siya mga ka-Gigi. Mahihain to. Grabe, sobrang dito sa inupuan namin, walang araw. Malamig tuloy. Naka-backless pa naman tayo. Baka magkasakit tayo, sabi ni Ate Marites. Di na tayo pwede magkasakit. Bawal dahil kakagaling lang natin sa sick leave mga ka-Gigi. Yan, kakagaling lang ng ating kamay injury. Pero hindi ko pa masasabi totally na magaling na yung kamay ko kasi masakit pa rin siya yun. So, sabi nga ng doktor, it takes time to heal. Sobrang mahirap. Sobrang talaga, matagal. Itong pagkakamay lalo na ingatan to syempre kasi ito yung puhunan namin 'di ba? Ito yung puhunan natin sa work kasi syempre physically Kamay at paa. oo, kamay at Tayo ng long hours. yes, tatayo ng long hours tapos isipin nyo yun mga ka-Gigi, hindi naman kami pwede umupo sa work Syempre lahat yun nakatayo kami kaya saludo ako sa lahat ng mga nagtatrabaho sa kusina, mabuhay tayong lahat.